Okay, yun yung agasanan. Thank you, Choir, sa mensahe sa kalantahon. Kabay pa nga, amo man na kita, no? I'm gonna keep walking, keep singing, keep talking in Jesus' name. So, kabay pa nga, aton kabuhi ya, nagahatag di sang kadayawan permi kay Kristo Jesus. Sanoy mo ta, maghambal man ta, magkanta, panglakaton, o kung ano pa dira. Okay, tiyan mo na yung ambas ang pulong sa Ginoo, no? Nga, let us do all things, no? In the glory of God, for the glory of God. Okay? So, siningaga, nagapasalamat kita, kaya makasimba naman kita sa Ginoo, kaga ako ang nagbulos na nain sa kanay Pastor JP. So, dayawon nato ng Ginoo siningaga, pamaagi sa paglantaw naton sa kung ano gidala ang nagakalatabo ya sa sining kalibutan. Kabalo kaya aware kita sa mga balita, sa mga balita sa ibang lugar nga nagliligad lang, may mga dalagpo nga linog, may mga nagakalatabo sa eskwelahan, or may mga nagligad-ligad pagit, may mga giyera nga natabo sa ibang nga mga kapungsuran. No? So, kung lang tawon naton, hindi na kita tanim matingala, nga nagakalatabo ina, kay ina ya, nasulat niya sa Bible. No? At ang ina nga mabutang, dapat matabugid. Kaya amo na ang naga-warn sa aton, gina-warningan na kita, nga ang Ginoo mabalik gid sa sining kalibutan. So, siningaga dali awon gid ang Ginoo. Kaya ang aton mensahe siningaga is our attitude in the last days. No? Our attitude in the last days. No? Ano ba lang batasan naton? Ano ba lang dapat naton i-act sa sining ulihing panag-on? Because kabalo kita that we are in the last hour of the last days. Lapit na lang gid kung sano pa ang Ginoo nagatikang na pagwa sa pertahan agod nga magkadto sa aton kag kuhaon kita. Pero ang budlay lang galing kaysa sining mga panag-on, ang aton nga attitude hindi man sila nga wala gid nagabag-o, kundi wala nagasanto sa luyag sang Ginoo nga himuon naton during last days. So, kung makita naton, damo sa mga katawhan nga or Christian mismo nagalantaw nga anong dapat himuon sa pag-overcome sa temptation, sa pag-atubang sa mga problema, anong verse ang gamiton, di ba? Pero wala na nabutang sa panguna-una nga ang Ginoo ya mabalik sa sining kalibutan. But sa lingon, nga ang kampante kita sa subong, it's because wala naka-inject sa aton panguna-una nga ang Ginoo mabalik. Di ba? Kabalo kita nga mabalik siya. Pero wala pa kita, do wala pa sa aton ang pagdali nga magbalik ang Ginoo. Now, siningaga, ang luyag sang Ginoo, gapangamuyo kuligad kung ano iwali ko sa sining gin-schedule sa akon. Pero gin-allow sang Ginoo nga amo nga text aton nga gamiton. Ang ginbasa kina sa aton scripture reading, makita sa may Colossians chapter 4, verse 2 to verse 6. Ang tun-an naton is our attitude in the last days. Ang aton nga pamatasan sa ulihi nga mga panag-on. Pero before sina, mag-pray na kita. Amay namon, kag Diyos nga balaan, nagapasalamat di kami, nga siningaga Ginoo, makatipon kami sa imo pangalan, makakanta kami sa imo pangalan, makadayaw kami Ginoo sa imo ngalan. Kagabay pa Ginoo nga sigyapon ang amon kabuhi, maging halamutan Ginoo sa imo or malipay ka Ginoo sa paglantaw sa amon nga nagatipon kami para sa imo kadayawan. Kani amay nga balaan, nagapray kami, kaupnan mo gid imo lagad karon sa pagsaysay sining pulong nimo, sining mensahe, nga kabay Ginoo, matapos ining mensahe nga inject sa among pangunauna, mapabiling sa among pangunauna,
ikaw magabalik na sa sining kalibutan, kag imo pagbalik, tama na gid lang kadali Ginoo. Kaya tuluan mo kami kung ano ang dapat namon himuon, ano ang dapat namon nga pamatasan, kag ikaw Ginoong magapanguna sa amon. Nagapasalamat kami, nagadayaw sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sige. Padayon kita. Pero, antes sa ito lang tawon bala ang our attitude sa nga tawag nga last days, mangkuto na ito nanay. Ano gid bala ang ginahambal nga last days? So, makita na ito dire, the meaning of last days in the Bible is the final era of God's redemptive plan. Muna yung final era. Musilingon, ang matapos sini, wala na yasang redemption. Wala na sa tawag na kaluwasan. So, ang last days, hasta pa na sa tribulation period. Kung maghari na ginang Ginoo sa millennial kingdom, wala na sing pag-asa ang iban nga wala nagbaton sa kay Kristo Jesus. Wala? So, kung natawag na it is the final era sang ginatawag nga redemptive plan sang Ginoo. So, amo na siya ang ambas ng Bible nga last days. So, beginning with the coming of Jesus Christ and ending with His return. No? Hindi niya nga nagkadto lang siya sa una, pero hindi na siya magbalik. Ang promesa sa Ginoo sa aton, mabalik gid siya. Diba? Wala nagambal ang Ginoo nga pakabakod lang kamo kay i-preserbar ko kamo sa mga pagtilaw, sa mga trials sa inyong kabuhi, sa kung ano dira nga mga problema, pakabakod lang kamo. Pero ang promesa sa Ginoo, amo nang ngamba niya nga magabalik gid siya sa pagkuha sa aton. Kag hindi kita ya magtener sa sining kalibutan. Although mapatay man kita, kag wala pa siya nagbalik, pero ang ambas ng Ginoo, tanan nga napatay nga nagtuo sa iya pagabanhawon liwat. No? Amo na kanami ang promesa sa Ginoo sa aton. Kag pagabanhaw sa aton, dalon niya kita sa kondiensya didto man kita. So, ang tawag naton, during the last days, the Bible ginwarningan kita sa Bible about sa mga false teachers and false Christ. No? Wala niya gintago sa Biblia sa aton. Na during last days, ari ni sila, mga false teachers, no? Nagatudlo sa lain nga mga doktrina, kontra sa kay Kristo Jesus, kag iban man, nga mga katawhan, nag-claim nga sila ang Christ. No? Iban gani nga nag-claim nga sila ang Christ, subong na priso na. Dila? So, He is the anointed son, pero priso subong. Dila? So, lang tawon naton, nga ini nga era, or ini nga time, it is the last days. No? So, and wars and conflicts. Makita naton dire may mga kagumon o kon tawag na gera. So, naglatabo na ni nagliligat pa nga may naggera sa iba niya pungsod. Kag sa subong sa aton, ambal niya kung girahon ng Pilipinas, ano ang mahimo sa Pilipinas, kay tanan nga aircraft, puro scrap sa iba niya pungsod. No? Pero hindi ka mo magkabalaka, damo kita di manananggal kag mga kapre sila na masalo sa missile. Pero ang kamatuoran, ang Biblia nagawarning gid sa aton nga ang last days amo ni ang makita naton ang wars and conflicts. Ang gumon lado hindi lado wala sa order nga klase sang panggobyerno, wala sa order nga mga kasubuan. So makita na naton subong because we are in the last days. Okay? Kay katatlo, famine, earthquakes, and other disaster. So makita naton famine, earthquakes, and other disaster. Di ba? Naka-experience na kamo sang gutom or sang ligad. Wala pa, di ba? Wala pa gid man, no? Pero lantawan naton subong ang pagmahal sa mga balaklon, ang pagmahal sa mga gasolina, ang pagmahal sa tanan nagsaka. No? Pero ano ang masunod sina? Masunod sina panigurado gutom. Di ba? Kaya kung magmahal na, sino pa maka-afford pagbakal putang mo ba ang burger. So lihe ang bileya 500.
makabakal ka burger 500 do lang do ka budlay. Kaysa uli hamba sa Revelation, ang imo trabaho, ang imo sweldo makaigo lang gid para sa imo. No, hindi na makaigo sa bilog mo nga pamilya. Kundi para lang gid sa imo. No, mo na ang matabo. So, maabot gid ang time nga magutuman ang tawo. So mga magkalagutom gid kita, may earthquake or ano man na nga mga disaster ang nagakalatabo sa aton subong. Kag next is persecution of believers. Kung sa aton dire, do hindi ta ni gawa makita, dula ta ni gawa ma-eksperyensya, pero kung nagabasa kita sa aton mga GC dira sa mga prayer request, damo iya sa mga tumuluo nga sa subong gina-persecute. Nagligad lang, nakita ko sa Facebook, sa may North Korea. No? Thankful kita kay may missionary kita dito sa Korea, sa North Korea, pero wala kita kabalo kung sino siya. No? Nga, ang gospel naka-penetrate dito. Kag may isa dito ka pamilya nga nadakpan, no? Nga nagabasa sa Bible, kag ginpriso gid lifetime. No? Sa North Korea. Pati ang 2 years old nga bata, gindalahig priso. Kay sa loob ng isang North Korea, until 4th generation, nga kung nakasala na yung tatay mo, ang bata ya maulamid sa salaya. Ang apo, kag ang apo sa tuhod. No? Bisan wala pa ka bata, ang iyang bata, may sala na. Musiling accountable siya, presohon siya Japon. So, mo nagaling ang nagakaltabo dito. So, 2 years old, wala pa nakita sang iya playmates, wala pa siya basikaw na ice cream, na priso na sa. No? So, persecution. Nakita na ito, bagid, moral decline. No? Ang itawag ng moral decline. Nga paliwala lang yan sa tao, ang iyang moralidad. Paliwala lang sa tao kung mahuwian siya. No? Kita mo ang mga post sa mga tao sa Facebook, para maging sikat, kinanglan, pakahuwian mo yung makabulingon. Sa unaya kung ano talent mo, nagasikat ka, pero subong, kung gusto mo mag-trending, himo ka sang bag-o, bisan do kahuluya pa. Dira na nakilala kanday boy tapang, no? Nga kung ano lang imuon nila. Pero gapagita lang na sa aton nga we are in the last days nga ang moral decline nagapadumdum sa aton nga dapat na kita magbantay, no? Kaya na pagay ang dire, moral decline, the spread of the gospel. Actually, halin pa rin sa unaya nga nag-spread ang gospel, and scoffers. No? Some will mock the promise of God's return. Mga scoffers, mga nagayaguta, mga tao nga ikaw yapin nagapati sang itawag na pagbalik sang Dios, pero sila nagambal nga kadugay-dugay na ginawali. Pero sa subong wala gyapon nagbalik ang Ginoo mo. No? Mga scoffers. So ginayaguta ang aton mga pagtuo, kag last nga makita naton dire sa last days is apostasy. Amo ning mga tawo nga magatalikod sa ila pagtuo. No? They are mga tawo nga kung ang taon naton do tutom-tutom gid sa simbahan, do grabe gid sa mga activities, pero maabot ilang time kaya ang apostasya amo ginahinambal sa Biblia nga may mga tawo gid nga magatalikod sa ila pagtuo. Napala mga tawo nga ibaylo ang pagtuo sa kwarta, ibaylo ang pagtuo sa safety sa iyang pamilya, sa safety niya or sa iya kabuhi. No? Ibaylo ya italikdan niya ang iyang pagtuo. No? Ginwarning ni Jud sa mga katawhan sa mga Israel or sa mga believers nga nag-scattered abroad sang time pa ni Jude. But sulingon, sang time pa nga apostles era pa, dugay na gina-warning ang yatawag nga apostasy. Maabot ginang time nga may matalikod sa ila pagtuo. So the Bible's purpose in giving these signs is not to encourage
or hindi agad nga pahugon kita, kundi hatagan kita sing time nga makapanumdom sa aton kaugalingon. No? Hindi yamot silingon nga ginapahog kita ay maabot na gid ang Ginoo. I-judge yan ang kalibutan. So kita wala kita dapat sing kahadlukan. Kung i-judge niya sa Ginoo ang kalibutan, kaya mga Christian, spare man niya sa Ginoo sa iya nga kaakig. Di ba? Ginpromesa niya nga hindi niya pag-ialaw ang mga kaanakan niya nga maka-experience siya sang iya kaakig sa kalibutan. Kag, ano ba gaya naman niya? Kung diin siya, dito man kita. No? So, mo silingon, kung magahukom sa kalibutan, kita wala sa kalibutan. Ara taya, upod sa Ginoo nga nagahukom sa kalibutan. Pero wala kita sang right nga maghukom, mag-judge sa kalibutan. Nagaupod lang kita kung diin ang husband, siyempre dito ang wife. We are the bride of Christ. Diba? So, kung lang taon na ton, ang hambal ni Jesus Christ, sa may Matthew 24, verse 42, Jesus said, "Watch therefore, for you know not what time your Lord come." Magbantay kita. Kaya wala kita kabalo kung ano ang time, ano ang date. Iba nagabutang-butang sang date, sang pagbalik sang Ginoo. Pero ang ginahambal ng isang Bible sa aton, watch therefore. Bantayan naton. Hindi nga bantayan naton ang iya pagbalik, kundi bantayan naton ang aton kaugalingon nga as if preparado na kita sa pagbalik sang aton nga Ginoo. So basang ang key text sa aton nga pagtuon sini nga aga makita sa may Colossians chapter 4 verse 5. Ano ba dire sa Colossians 4:5? Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Tandaan natin na, walk in wisdom to those who are outside. Now, sino na bala ang ginapoint dire nga outside, those who are outside. Kaya kung natawa natin, sino ang ara sa gwa? Sino ang ara sa gwa? Ang meaning sang outside, considering they are not of the household of faith. In short, sila na yung mga tao nga wala sa congregation sa mga believers. Masilingon, they are unbelievers. Amo na yung mga tao nga wala nakakilala para sa kay Kristo Jesus. Then, ano ang basang pulong sa Ginoo? Walk in wisdom. Maglakad kita nga may kaalam to those who are outside. Masilingon, halo nga naton ang aton testimony sa mga unbelievers. During last days, amo ni ang luyag itudlo sang Biblia sa aton nga maghalong kita sa aton nga pagkabuhi bilang mga tumuloo kay mga unbelievers nagalantaw sa aton. Sila nga wala sing Kristo or sila nga nakakilala may Kristo pero wala gin baton, wala nagsalig kay Kristo Jesus, nagalantaw sila sa aton. One time, may classmate ako sa seminary nga ang iyang kay may ara kami nga saturation every Friday. May saturation yung every Friday. May ginsuluining siya tigulang nga lalaki. Tigulang nga lalaki. Ginsuluining niya, kag suligin, invite niya na nga magbaton ni Kristo Jesus, ang sapat sang tigulang nga lalaki, hindi siya magbaton kay Jesus. Kaya tungod, amal niya, hindi ko na gusto pasakitan pa ang Diyos nga ginapatihan niyo. Amo na iya rason. Kaya nakita niya gali nga ang iba niya mga Christians naga-claim nga they have Jesus, pero makita niya ang kabuhi nila lala pasang sa iya. Nagainom, purti mamuyayaw, purti magsugal, pero Christian. So, ang niya, hindi ko magbaton, kaya hindi ko gusto pasakitan pa si Kristo Jesus na ginahambal mo. No? Kaya para sa iya do unworthy siya magbaton. No? So, amo na bala kung tani, ginalantaw gali kita sa mga
hindi tumuloo. Ginalantaw gali nila kita. Amo na ko kung kisa nga do hindi sila magbatong sang gospel, nga do gahuuho lang kita kung gatubang. Gahuuho lang sila kung gatubang kita. Pero sa totoo, sa ila pa una-una, basi ginalibak na nila kita. No? So muna siya ang warning diri ni or ang luyag itudlo sang Biblia sa aton that we should walk in wisdom. Kay mga hindi tumuloo nagalantaw sa aton. So nantaw naton diri, the purpose of prophetic truth is not speculation but motivation. No, tandaan naton ni ang purpose niya nga nabalaan naton ang kamatuoran nga si Kristo Jesus mabalik, ang kamatuoran nga hindi kita dire magtiner sa kalibutan. Actually hindi pagbalik ni Kristo ang wali kundi ang attitude naton. No? Hindi speculation, hindi mag-expectar kita kundi ma-motivate kita nga i-prepare ang aton kaugalingon. Ma-motivate kita nga ihanda ta aton kaugalingon sa pag-atubang sa kay Kristo Jesus sa iya nga pagbalik. So prophetic truth is not given to satisfy our curiosity. No? It's not given to satisfy our curiosity about the future, but to transform our character and motivate faithful ministry in the present. So tandaan nato na nga hindi iya agod nga masatisfy kita nga ay nabalaan ta na ang palabuton, kundi ma-motivate kita nga maging faithful sa pagpangalagad sa Ginoo. So muna siya ang purpose ng Biblia kung nga ang ginahambal sa aton ang mga kamatuoran nga wala pa natabo. No? Ang magambag nga prophecy, it is history written in advance. History ni siya pero advance lang. So prophecy. So ano ang dapat naton tandaan? Every believer must cultivate Christ-like attitude in the last days. Diba? Basahan natin tanan. Every believers, ready? Begin. Okay, so kabay pa nga amo ni ang aton nga ma-learn sini nga aga nga ma-cultivate gid naton ang aton nga attitude nga maging kaangay gid ni Kristo Jesus sa sini nga mga ulihi nga mga panag-on. Amo ning dapat, amo ning importante sa aton. Hindi nga magtuon kita nga magtuon about sa last days, kundi tun-an naton kung paano kita ya maging preparado sa sini nga last days. So our attitude is the most in the last days matters. Number one nga dapat naton mabalaan or dapat naton i-practice sa aton nga kabuhi. Number one, we are to be prayerful in character. Dapat mapinangamuyoon kita sa aton nga character. You know what? Dako gid ang mahimo sang prayer sa life sa isa ka Kristohanon. Dako gid ang mahimo niya. No? Kay kabalo kita ngang prayer hindi lang nga naga-istorya kita sa Ginoo, kundi it opens the heart of God. Di ba? Bisan hindi kita mag-istorya, kabalo naman ang Ginoo, gani kung ano ihambal ta, galing, pamaagi sa prayer, nagadalom pagit ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. So, kangay man sang isa ka ginikanan, kabalo naman siya sang need sang iyang mga kabataan. Galing, nagahulat lang gina sila, nga magambal man kita, mag-istorya man kita sila. Musilingon, kinanglanon, nga may banding. Dila? So, kinanglan maging prayerful in character kita. In verse 2, down to verse 4 sa Colossians. So, basahon naton Colossians 2, chapter 4, verse 2 to 6, ato to 4, ready, begin. Continue earnestly in prayer, being diligent on it with thanksgiving. So dira nagahambal gid si Apostol Paul kung ano ka importante ang gitawag na pamuyo. Now, paano kita maging prayerful in character? Ano dapat naton himuon? Paano nga pamaagi ang
himuon naton. Una gid is ang prayer himuon naton nga great habit sang aton nga kabuhi. Maging dako ini nga magambagang habit do permi mo gid lagi nahimo. So kung lang taon naton hasta sano kita nagapangamuyo. How often tumalagsa or permi kita bala nagapangamuyo? Hambal ni Apostle Paul, continue earnestly in prayer. Continue earnestly in prayer. Mapinadayunon kita kung dapat yung mga kasyonan, mapinadayunon kita sa pagpangamuyo. So kung nataon naton, many times, our habit is not on prayer, but on worry. Ako on tamang kag sa hindi, mas damo pa ya ang worry naton sang sa pangamuyo naton. Ay diin naman po ni makwa, ay ano naman do dama naman ni kagamo. So, mas damo pa ya ang worry sa prayer naton. So kinanglanon gali, sa samtang nga nagakabuhi kita sa sininga ulihing nga mga panag-on, kinanglan ang aton karakter mapinangamuyoon. Always kita magapangamuyo. So hindi lang nagapangamuyo kita 3 times a day nga ara sa pagkaon lang, sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Hindi mo sina. Kundi in every decision making ara gid ang prayer. No? Sa pagbugtaw, ara ang prayer. Antes matulog, ara ang prayer. No? So kung lang taon na to, sa Ginoo, ang prayer, importante gidya sa kabuhi sang Kristohanon. It is our great habit. No? Dako gini kuntani nga maging habit na to ng prayer, hindi ang worry. Amal dire, this ang ambal niya po sa Paul, continue earnestly in prayer. Do pangalan ko nagamba siya, sang be strong in prayer. This statement should be rendered, be strong in prayer. Maging mabakod kita sa pagpangamuyo. Because prayer, kung mga muyo kita, we are in the battlefield. Na-notice nyo man, kung nangamuyo kita, ara kita sa battlefield. Damo sang distraction, mga lain-lain ng mga panghuna-huna. Kung gusto aga pangamuyo ka, ano na itong inhambal ko man? Nalipat na ko. Di na ko to gani. Doon nagabalik-balik ka na lang. Because hindi kita kung isa-focus sa prayer, kay tungod damo kita sa may paminsan. Amo ng battlefield. No? So, prayer time is like entering into battlefield. When we pray, Satan lines up his battalion. Makom na. Kasi Satan niya, kung nangamuyo kita, ginapadalaan niya kita sa mga batalyon niya, agod nga perdihon kita, agod nga hindi na lang kita makapamuyo. No? Kagamaya diri, we need the whole armor of God while we pray. Amo kiniya ang exhortation ni Apostle Paul sa pag-present niya sa whole armor of God sa may Ephesians chapter 6, no? Nga ang sa punta dira kinanglanta nga maging on guard. No? Maging on guard kita paagi sa pangamuyo. No? We need prayer. So kung nantaon naton, we need the Holy Spirit when we pray. Kinanglan naman naton ang balaang espiritu. Kung kita lang, kung sa aton lang, perdigid kita. Because ang pangamuyo, kaangay lang ina nga nagasulod kita sa pakig-away. No? Pagpakig-away na yung pagpangamuyo, hindi na siya simple. Kung nalantaw niyo na ang pelikula nga War Room, dira mo ma-express kung ano ka budlay ang itawag na pagpangamuyo. Introduction niya palang, gira na mo. Gira na, gali ka gapangamuyo sa susulod sa iyang kwarto. So, kung natawan naton ang pagpangamuyo, grabe gid ini ka budlay. Bisan kung nantawan ta do katawhay laman hindi ka man mapatay kung mga muyo, kabisan ara ka sa battlefield. Pero hindi ka pangamuyo, ha? Kaya nga, we must fight against drowsiness, no? Katuyo. Batuan tang katuyo, ang kapoy, kung ano dira nga, no? We must fight against drowsiness, against distraction.
No? Against destruction. Damo sa mga, kung isa may mga bagrong sa motor, tagolos ang ido, kung isa, kung hindi man amo sina, may mga nagasulod sa mo panguna-una, or discouragement. Kung isa, takaan ka ng mga muyo, kay pasi, ang makambal ka nga, ay dugay na ko ka pangamuyo, pero dula man niya kung ginasabat sang Ginoo. Discourage ka na, pero matod sa Ginoo, we must fight. Kinanglan magbato, gikita gyapon. We need to pray. Himbo naton ni nga great habit sa aton nga kabuhi. So, a busy life, tandaan nato ni, a busy life makes prayer harder. But a prayer makes busy life easier. Ha? Kung tama ka naging kasako, damo ka na lang sa may ginaobra, damo ka na lang sa may ginapaminsar, kabudlay gyud mga muyo. Pero tunan naton, ambal dire, a prayer can make busy life easier. Hindi na tayo pag-ibaylo ang kasakuon sa pagpamuyo. Nabalamay sa may ginahimo ka, pili ka man Japon ka pangamuyo. Bisan nga workout ka dira, gakapot ka sang PC mo, o kung may gapanghugas sa pinggan, gapanglaba, wala ka man may gina-istorya, pili ka gid ka pangamuyo. Di ba? So, sige kuso mo, sige pangamuyo mo, wala ka nakabalo, huwag ka naglikuloson. Dumduman ko ang balsang mentor ko sa seminary, niya naga-drive siya sa motor, kay layo iya ang ga-weekend siya, halin San Rafael, sa may Mansilingan pa siya ga-weekend. Ang ga-drive sa motor, niya daw palayo, gendo pila ka oras dan, do ka oras gawa nga motor iya, tapos 2 ka oras ko sa barko. Ang ginahimo niya, nagasaulo siya sa mga verses from Genesis to Revelation. Nakalapot siya sa Mansilingan, na may tigdua-dua siya kami mo reverse na sa ulo, halin sa Genesis as sa Revelation. Pwede man nato ni Mona, nga samtang kung anong ginaobra naton dira, basta wala man kita may ginaistorya, pwede gid kita yung kapangamuyo o magsaulo sa mga memory verse dira. No? So, busy life makes prayer harder, but a prayer makes busy life easier. So kung nandaon naton, ang meaning sang busy, kung dumduman nyo pa, hindi kita dani maging busy. Kay, ang meaning sang busy, beyond, under, Satan's yoke. Gusto nyo, gingapos kita, gimbutangan kita sang guta, slave kita ni Satan. Na, kung naging mas slave na kita sa aton nga kasakuon, kaya hindi na kita makapangamuyo. So, when prayer becomes a habit, miracle becomes your lifestyle. No? Kung naging habit na to ng pagpangamuyo, ang kabuhi na ton, ang lifestyle na ton, pamaagi na sa mirakulos ang Ginoo. No? Miracle na lang na nakalampuwas kita, miracle na lang gid sang Dios, grace na lang gid sang Dios kung nga makapadayon pa kita. Next, kadua diri, ang prayer, guarded habit in our life. Being vigilant in it. So, magamatang guarded habit, bantayan naton ang aton nga kaugalingon. Vigilant. So, being vigilant in it. Jesus commanded his disciple to watch and pray. Di ba? Sometime nga nagkato si Jesus sa Getsemani, ang ginambaya sa disipulo, bantay ka mo kang magpangamuyo. No? Watch and pray. Kaya mo niya ang dapat naton himuon. Nga, bisan nagapangamuyo kita, bantayan naton aton kaugalingon. Kung kisa, sa aton pangamuyo, kinanglaman naton mag-cooperate. Kapangamuyo kita sa spiritual growth. Actually, halim na sa una. Asa subong, prayer yapon na spiritual growth. Galing, nga wala nagakatuman ang spiritual growth, kaya wala kita nag-cooperate sa aton ginapangamuyo. Gapray kita spiritual growth, pero wala man kita nagapaninguha nga mag-grow. Di ba? Gapray kita sang heavenly wisdom, pero wala man kita nagapaninguha nga kuha sang wisdom halin sa Bible. So kung nantaon naton, we need to cooperate, kinanglan naton bantayan ang aton kaugalingon sa sininga uli nga mga panag-on,
prayer is important. Wala? So, prayer is the best armor we have. Nga, it opens the heart of God. We have the best armor, and that is prayer. So, guarded habit ni siya sa aton nga kabuhi. When you receive, when you receive what you prayed for, that may be God's direction. But when you do not receive what you prayed for, that is God's protection. No? Kung wala man naging sabat sa Ginoo aton pangamuyo, protection na sa Diyos sa aton. Pasalamatan na lang na naton. No? So, hindi lang great habit or guarded habit sa aton kabuhi ang pangamuyo. It is also the grateful habit of our life. Ang mahal ni Apostle Paul in verse 2, continue in prayer with thanksgiving. Dapat sa pagpangamuyo, mapasinalamaton man kita. I don't know kung pila ka minuto ang inaspend naton sa pagpasalamat sa Ginoo sa pagpangamuyo, or mas damo pa ang kumod, damo pa ang worry sa aton prayer, damo pa aton nga pangayo. No? So prayer, kinanglan, mapasinalamaton kita sa aton nga pagpangamuyo. So how grateful, tanda nato ni, how grateful we are for Calvary. No? Hindi ang Calvary nga simbahan nato na. Kundi ang Calvary nga kung sa diin si Kristo Jesus napatay. Through Jesus Christ, the veil was torn so that we can come into the very presence of God. No? Kaysa ang una, sang wala pa tumagisi ang kortina nga to, ang mga tao makommunicate sa Ginoo nagaagi pa sa priest. Kinanglan pa na mag-offer sa temple. Pero how grateful we are nga nahimo to ni Jesus Christ kaysa paggisi sang kortina nga to, sang veil nga to, makapalapit na kita sa Ginoo niya. Na makakadto na kita sa Ginoo in the very presence of God, nga wala na kita kinanglan i-offer, wala na kita kinanglan sang priest, no? Kundi kita mismo, may access na kita sa Ginoo. No? So kung nantaon naton, we can come to Him whenever we like. Makakadto kita dito, bisan saan ta gusto. Makapalapit kita sa Ginoo. Stay to Him how long we like. Makapabilin kita to asa sa kung saan kita gusto yapon. And talk to Him whatever we like. So, sa Ginoo, ano nga privilege na nga hindi pagid kita magpasalamat sa amuna na mahimo naton. No? Magpasalamat sa nahimo sang Ginoo sa aton kabuhi. Kaya wala sing isa sa tao, wala sing tao diri sa kalibutan nga makahimo sing kaangay sina nga tawag ni makakadto ka bala bisan oras. Una huya ka man magkadto o tuadlaw kay basig pa huway. Wala sing tawo nga pwede mo palapitan bisan na oras. Wala sing tawo nga pwede mo palapitan maka-istoryahanay ka mo bisan ano kalawig ang gusto mo. Wala sing tawo nga may interest nga magpamati sa imo istorya, especially kung sulit-sulit naman lang. Di ba? Pero ang Ginoo, amaya, whenever you like, how long you like, whatever you like. Open siya. No? Open siya sa pagpamati. Is ang pamuyo, sulit-sulit naman lang. Dugin pamuyo natin sa aga, pamuyo natin sa gabi. Katatlog kita magpasalamat sa itong pagkaon, pero ang Ginoo yan, nanamian niya po mamati. So, dapat mapasinalamaton kita sa sina nga sitwasyon. Sa sina sa aton nga pagpangamuyo, importante gid nga maging grateful habit naton ang pangamuyo. And last dire sa pagpangamuyo, the grandest habit of our life. Amo ni pinakadako kuno nga dapat nga ginahimo naton sa atong kabuhi, ang pagpangamuyo. Kay man, ano malire ni Apostle Paul sa taga Colossae, praying also for us that God would open
unto us a door for the word. Masalingon, ining part sa exhortation ni Apostle Paul, nagaas ni siya sang pangamuyo sa iya nga ministry. We pastors and workers, kinanglan gid napon sa gitawag nga pangamuyo. Kinanglanon gid na. Kay tungod, prayer can open the doors of opportunity. No? Isa lang ang trabaho, pero kung damo ang nagapangamuyo, kung mahulog, for example, may nahulog nga isa sa buho, ang nagasalo sa iya, amo na ang mga prayer warrior. Ang nagabutong siya pababaw, amo na ang prayer warrior. Paano na lang karon kung damo na nga nagkalahulog sa buho, tapos isa lang ang prayer warrior. No? Tanan sila hulog. Diba? So, importante gid ang mga prayer warrior sa mga minister. No? Sa mga pastors, mga missionary, mga evangelist. No? Importante gid ang pangamuyo. So, open the doors of opportunity, a sinner's heart, and an apostle's mouth as God's will. No? So, pangamuyuan naton ang aton nga mga manog pangabudlay. Paul was one of the greatest messengers carrying the greatest message. Isa si Apostle Paul, no? Sa mga dako nga na obra paagi sa pangamuyo sa mga kasimbahanan. Diba? Nagapray sa iya ang Colossae, nagapray sa iya ang Filipos or Philippi, nagapray sa iya ang Efeso, ang Rome. So, amo na nga naging effective gid kaayo ang life ni Apostle Paul. So, kung lang tawon naton dire, prayer does not change God, it's change us as we align ourselves with God's will. Tanda na to na, ang prayer ya wala nagabaylo sa Ginoo, wala ya gabaylo ang karakter sang Dios, kundi ang ginabaylo sang prayer ang aton nga karakter. Kung ni-align naton ang aton kaugalingon sa gusto sang Dios nga himuon man naton. So mo ni ang isa sa mahimo naton, be prayerful in character. Sa last days, isa sa mahimo naton is be prayerful in character. Kay kadua, be pungent in conduct. Be pungent in conduct. In verse 5 sa Colossians, amadre, having or showing, ang meaning sa pungent is having or showing careful or good judgment. So, kinanglanon gid nga mainandamon kita sa aton nga pamatasan. Diba? Be pungent in conduct. We must guard our testimony. Walk in wisdom. Ang una gid nga imo naton, we must guard our testimony. Ano ba niya? Walk in wisdom towards those who are outside. Diba? Kinanglanon gid nga maging mainandamon kita sa aton nga testimony. So, too often, our behavior as a Christian does not commend the gospel to unbeliever. Busubo, no? Nga masami nga nagakalatabo nga ang aton behavior wala yagli naga-commend sang gospel. Wala naga-promote sang gospel sa mga unbelievers. Kag dapat sa ulihing nga mga panag-on maging mainandamon na kita kag ma-commend na sa aton nga life ang gospel or ma-promote na naton ang gospel paagi sa aton nga testimony. So makita naton diri the application of the doctrines and principles of the Bible to our daily lives is very important. Grabe ni siya ka-importante. Nga kung i-apply natin ang doktrina, kaya kung kabalo kita sang doktrina, kabalo na kita dapat sa aton nga duty. Kung kabalo kita sang principle, kabalo man kita dapat kung paano inai-practice. Nan. So,
kinanglanon gid nga kung may nabalaan kita nga mga doktrina, kinanglan kabalo kita sa aton nga duty. So what we have heard, learned, and see, we need to apply in our daily lives. Kung ano man ina, damo, kabalo ko, damo na kita sang natun-an, damo na kita sang nabalaan, parte sa Bible, damo na kita sang nabatian, halin pa sang gamay kita, or halin pa sang nagtuo kita kay Kristo Jesus as sa subong, pero ang pamangkot, amo ni, sa kadamuon bala sang natun-an naton, kag nabalaan naton, tanan bala ina na practice naton sa aton nga life. Tanan bala ina gin-apply naton sa aton life. So our testimony has a great impact to those unsaved loved ones naton. Dako gini nga impact nila para sa ila. No? Makomo nga makita nila ang pagbago mo. Makita nila nga hindi ka na pareho sa una. Dako ni nga impact sa ila nga makita gid nila ang gahom sang Ginoo sa imo kabuhi. No? So hindi lang nga i-guard nato natong testimony, ikaduha, guard your time. Otod sa Ginoo, kamusta aton time? We have 24 hours kada adlaw. No? Kamusta ang pag-spend naton sa aton time? Kaya maldiray sang pulong sa Ginoo, hindi lang nga i-guard nato natong testimony kundi aton time, redeeming the time. We are steward of the time God has given to us. Ana naton, magamba nga steward, we are the manager. No? Naga-manage. Kita naga-manage ya sa aton time. Managani ka pangamuyo iban sang time management. Sa gadiban niya sa time management. So, kung ang tawon naton, we are the steward of our time nga ginhatag sang Dios sa aton. Nagadepende sa aton kung paano naton inagamiton. So, whether we like it or not, our time is passing. It depends upon us on how to use it. Gustohon naman tuod ko sa hindi, ang oras tayo kadalagan. Kaya, base mo overtime tablaw. Okay, so time is non-renewable resources. Magamba ka nga na renewable, hindi na niya mabalik pa. Kung madula na, hindi na niya mabalik pa. Di ba? Non-renewable. So, someday, we will say, if I can only turn back the time, kung pwede ko lang ibalik ang kahapon. Kung pwede ko lang ibalik ang kahapon. Legal, sa permitting siguro to, na hambal ko naman ang illustration na nungod sa opportunity. So, hindi ko na pag-iliwaton. No? Na kung mag-abot ang opportunity, hindi ka na magpangduwa, grab mo na nga daan. Kaya base, ang maglabay sa mga opportunity, wala ikog. Wala sang ikog. So, sa naka-attend permitting, madumduman na nila. Kung wala ka-attend, pamangkuta lang sila. Anong connect sang ikog? Kung hindi pa ka mo ka-gets kron, pamangkuta nyo lang ko. Sige. So, ang time, kung madula na, hindi na nato na yung mabalik pa. Diba? So, we enter each splitting time, each splitting moment, even if it is idleness. Every day, tanda nato ni, every day, God has given us 100 or 1,440 minutes to use. 1,440 minutes. Dako, no? Pero kung i-convert mo sa oras, 24 hours naman. Ang pamangkot, paano natin ginagamit ang ina nga mga minuto? Pila ka time or ang ginaspend natin sa social media, sa aton family, sa aton self. Pila ang time nga ginahatag naton para sa Ginoo? Pila ang time naton nga ginahatag sa Bible reading? Pila ang time naton ginahatag sa mga online games? Pila ang time nga ginahatag naton sa mga paglantaw movie?
Kung natagan sang Ginoo sang tithes ang aton time, nakahatag bala kita sa aton tithes? Sa 24 hours, posible aton tithes 2 hours and 4 minutes. Nahatag bala naton aton tithes sa Ginoo? Or sa isa ka semana, 2 hours and 4 minutes times 7. Pila? 14? Basta. Hindi na ako ka-count. Pero mga 14 hours. Sobra. Putang 15 hours. Ha? Nahatag bala naton sa Ginoo ang 15 hours sa isa ka semana or ang 15 hours na or sa 24 hours, mas laban pa ya ang para sa aton gagalingon. Mas laban pa ya para sa friend naton, sa kung anong ginahimo naton, kag wala na kita nakahatag sang tithes sa time sa Ginoo. Pero pasalamat kita kay wala man yang Dios naga-demand gid sang tithes sa aton time. No? Sang 10% sa aton time. Di ba? So, subong tinion, we are in the last hour of the last days. We should guard our time. So we cannot save yesterday's time, or borrow tomorrow's time. Hindi na niya maambal nga, ay ang time ko lang ligad nga adlaw, kinang tulog pa lang ko, ano ko tuguro gamiton ko ay para subong. Hindi pwede. No? Ay kung dula na ginaya. Kag hindi man kita kahulam sang time para sa ang buwas siguro gamay lang gamiton ko subong na kumano. Hindi pwede. So hindi ta na mahimo. Muna nga samtang may time ka pa, may tinion ka pa, himuan na nga daan. Kung anong ginapahimo sang Ginoo sa aton. So therefore, we must use our time wisely for God's glory. We must use our time wisely for God's glory. Tandaan niyo utod sa Ginoo, ang time nato niya passing, no? Wala yan pabilin. So kung natapos na ina, hindi mo na mabalik. Makamba ka pa nga kung tani kung ginhimo ko lang to sang time nga buhi pa siya. Hindi pa tani naging miserable ang iyang life, na may patani ang iyang kamatayon. Pero hindi na mabalik. Hindi na mabalik. Samtang ara pa sila kag kinanglan nila si Kristo Jesus. May time pa kita. Sugiran ta na sila nga daan. May time pa kita. So pero sa wali, do la ta time dugay. Padayon ta number 3. Pungent in conversation. Kinanglan maging pungent kita sa conversation. Ang mga pungent na kapag doon pagsik bala or nagahatag sang interest or kung sano pa to add 3 things in our conversation. May 3 kita ka mga butang nga idugang kuno sa aton nga kung mag-istorya kita bala. Mag-istorya kita sa aton nga kapwa Christian or sa mga unbelievers. Una, adding sweetness in our conversation. Madre, let your speech always be with grace. No? Masalingon, adding sweetness. Atagi masing damil. Atagi sang katamis kung ano kaklase mag-istorya. No? Kinanglan nga nag-istorya kita, doon nagakapukaw man ang iyang interest nga magpamati. Kaya kung pag-abot na sa balay sa mga hindi tumuluo, dayon ta approach sa ilasang doctrine sa aton, then ta mas sa aton belief, sa aton Bible, mas mayogid nga kwaon naton danay ang ilang ang common ground. So piho kung man magambal kung paano mong isda. Basta parte pang isda na muna siya magpasang common ground. So kung mekaniko saya, istoryahan dagro mga spare parts. Pero do ka budlay kung do hindi ka trained sa amo sina nila. Adding sweetness to our conversation, grace to our speech, that rolls our all hardness or harshness
Okay. And all criticism. So, kung lang taon naton, kung isa abla magatag kita sa correction, magatag kita sa instruction, do ka may nagabot isa point nga do ka paras sa aton, magabaga paras, pero do ka harsh, magambal. So, kinanglan, kay adding to rebuke or correct someone, our words should never be harmful or hateful. Bisan sa pag-rebuke, kinanglan ang aton nga words, bantayan gid naton. Nga hindi maging harmful or hateful. Ikaduha, hindi lang adding sweetness, kundi ikaduha, adding seasonings to our conversation. May seasoning man gali, guro magic sarap. Pero ambal dire, let your speech be seasoned with salt. With salt. So nga ang salt, ano ba lang salt? Ano ba lang mahimo sa salt? The salt create tears to our talk. Ang salt nagatag man sing kawaw, di ba? Kung ano kasang asin, lasig kauhawon. So ang meaning sini, nagahatag siya sang interest sa mga katawhan nga makainom sila sang water of life nga amo ang si Kristo Jesus, that He is the water of life. Diba? So, our conversation should be interesting. Our speech should be beneficial. Mapuslanon. Matsuningon, maging interesado. So, ikatatlo dire, adding spirit in our conversation. Let that you may know how you ought to answer each one. So, sa paghatag sang spirit sa aton nga conversation, we need to know how to speak appropriately to different people and different situation. So, kung may mga tao nga nagalango-lango, kinanglan kabalo ka man magpasakay, maglango-lango man. So, kung may mga tao nga kinanglan sing comfort, kinanglan kabalo ka man sang mag-comfort. Hindi nga puro ka lang lango-lango. Kaya may mga tao nga hindi kintindi kung isa sa mga jokes naton. Dasig sila ma-hurt. Di ba? So, adding spirit, nabala nga may ara ka nga do discernment ka, may discernment ka man, kung kinanglan ko bala ihambal, ini ko, o kung i-avoid na lang naton ni hambalon, hindi na lang, naamo na bala. So, kabalo kita magsabat, sang dapat nga isabat sa ila. So, the vast majority of people around us is spiritually lost. Tandaan nato na, mas ang kadamaan ng mga tao sa palibot naton is they are spiritually lost. They might be kind, thoughtful people, they might be religious, friendly people, but they need Christ. Bisan to, do kind sila, do ang mga thoughtful, do ginapaminsar kagad nila bla. Religious, friendly, pero ang kamatuoran nagapabilin sa gyapon that they need Christ. Kinanglanon nila si Kristo Jesus. Give to the world what the world deserve. Deserve nila sa tawag nga salvation. Kita nga mga kanakan sang Dios, ginhatagan kita sang command to preach the word. Iwali ang kaluwasan nga si Kristo Jesus lang gid ang pamalagyan sang kaluwasan. So we must be careful of our testimony. Our talk and walk must be in the center of our promotion of Christ and His gospel. Tandaan nato na nga kinanglanon gid nga ang aton nga talk and walk kinanglanon nakasentro sa promotion sang gospel ni Christ. When speak sa tawag nga promotion, kung gina-promote mo ang habon nga pampaputi, dapat ang naga-promote puti man, di ba? Paano karon kung ang naga-promote hindi man siya itom, ano lang ng morena. Tapos ang iyang gina-promote pampaputi ni. 1 week mo lang gamit, puti-puti ang dayon. Tapos ang naga-promote morena. Mabakal ka yan sa hapon?
Siguro, hindi man nakikitaan sa kabligya, no? Siguro hindi man. Hindi ka man magbakal. Ang point ko is, kung nag-promote kita sa gospel, kinanglan aton kabuhi, naka-center man sa ginatawag nga gospel. Kung gina-promote naton si Christ, kinanglan, nagakabuhi man kita, Christ-like attitude. Yan. So, the need to pray, walk in godliness, and speak with grace. Our lifestyle should be clothed with this, no? Walk in godliness, wisdom, kag prayerful. So ano ang dapat natong tandaan sa pagkabuhi last days? We are in the last hour of the last days. So our attitude must be prayerful in character, prudent in conduct, pungent in conversation. Amo nang dapat aton nga tandaan. Every believer must cultivate a Christ-like attitude in the last days. I don't know kung paano ang Diyos nakipag-istorya sa inyo sining aga. Pero tandaan lang gid naton nga sa ulihi nga mga panag-on, hindi lang kinanglan ta mabalaan ang kamatuoran nga si Kristo mabalik, kundi kinanglan ta gid mapreparar ang aton kaugalingon samtang nagahulat kita sang iya pagbalik. Kag sa pagpreparar sa aton kaugalingon, kinanglanon nga maging prayerful kita in character, prudent in conduct, kag pungent in our conversation. Amay nga balaan, salamat gid siningaga Ginoo. Nga ikaw ang Diyos nagagamit sa imo alagad sa pagpahangop sa imo tinutuyo. Nga maintindihan Ginoo kag mahangpan. Maybe malapit na lang gid ang imo pagbalik. Buligi kami Ginoo nga samtang nagahulat kami, makita nga matutom kami sa imo tubangan. Samtang nagahulat kami, masakwan Ginoo nga si Kristo Jesus amo gining sentro sa amon kabuhi. Kag padayon Ginoo nga ginasugid namon ang mayong balita. Kani i-bless ang kada isa. Imo mga alagad, imo mga kanakan, bisan pa mga kauturan Ginoo nga rasubong nagalantaw sa online. Padayon ka Ginoo nga magpanguna, kag ikaw Ginoong Dios ang maging sentro sa kada isa sa amon. Natugyan naman si mo tanan na pasalamatan ikaw in Jesus name. Amen. Good morning Lord sa tanan. Kag thank you gid.
someday.